Ang video na ito ay isang suggestion para sa Pangulo kung paano sila magre-repatriate. Hindi ako expert pero tulungan natin ang ating mahal na Pangulo. Kasi wala naman siya talagang idea dito sa loob ng UAE. Since ako ilang beses na rin ako nagpuntang Oman, medyo alam ko na din yan. Ngayon, matagal na rin ako dito. 2012 pa nung unang pumasok ako sa bansang ito eh. So, ngayon, ang isa-suggest ko, kung talagang gusto nyong mag-repatriate, ang napanood ko sa balita, ang mga airport dito, ang operations, nag-resume na. So kung talagang merong mga kababayang OFW na nagmamakaawang gustong umuwi at natatakot, edi pwede nyo nang sunduin, magpadala kayo ng chartered planes. Ngayon naman, may second option kayo kung ayaw nyo dito sa mismong mga airport ng UAE at medyo doubts pa kayo, okay lang din. Merong other way. Doon sa Oman, pwede doon kayo mag-abang. Yung chartered planes nyo, doon nyo ilagay kung ilan mang eroplanong dadalhin nyo. So, doon muna kayo mag-landing kasi walang napapabalitang binomba ng binomba ang Oman. Parang safe doon sa kanila. Okay? Ngayon, yung mga i-repatriate nyo na nandito sa loob ng UAE, dito lang sa UAE ay wala akong idea sa ibang bansa. Sa UAE ang tinutukoy ko. Yung mga i-repatriate nyo dito, makipag-coordinate kayo sa embassy. Tapos yung embassy, mag-arrange sila ng mga buses para i-transport yung mga OFW papuntang Oman by bus through land trip. Kasi pwede po talagang mag-travel. Safe naman mag-travel kasi yung bomba, hindi po siya continuously na nandyan sumasabog sa impapawid. Wala po. Very random. Alam mo yun, hindi naman siya tuloy-tuloy. So, safe naman mo lumabas. Siyempre, yung gobyerno dito, nagpapaalala din lang na mag-ingat at kung hindi naman kailangang lumabas, huwag lumabas. At kung mayroon nakitang mga pagsabok, nag-alert yung phone, edi pumunta ka na sa shelter, pinakamalapit na safe na mga buildings, ganon. Pero ibig sabihin, hindi ganun ka-worst yung situation. Okay? Kaya huwag kayong masyadong magpanik dyan sa Pilipinas. Kasi hindi siya ganun ka-worst. Okay? Ngayon, ang suggestion ko nga ganun. So, ilan yung embassy dito? Makipag-coordinate kayo sa mga nasa embassy na mag-arrange sila ng bus. Tapos isasakay nila yung mga i-repatriate at mag-travel papuntang Oman. Doon sa Oman, nakaabang na yung mga airplanes nyo doon. And then pagdating nila doon, lipad na kayo pabalik ng Pilipinas. Alam nyo, sa totoo lang, maraming paraan kung talagang gugustuhin natin. Kailangan kumbaga yung ideas natin is flexible. Yung marami tayong strategy dapat para tumulong sa mga ganitong crisis. Ako, suggestion lang to, hindi naman ako expert talaga pero since ako nga nasa bansang ito and I know Oman, I went there for several times, so I have been there for several times, no? Kaya, alam ko, pabalik-balik ako ng Oman eh. So, kabisado ko na yan. Actually, kung by bus, mabilis lang talaga. Ilang oras lang babiyahiin yan. Oo, yung mga iba nga dito, alam mo yung pag halimbawa weekend, gusto nilang mag-Oman, yung mga car nila, biyahe sila doon and then kinabukasan nakabalik na rin sila. Ganon, kasi malapit nga lang talaga dito yun. So, ganun lang kasimple. Kagaya rin kay Tatay Digong before na nagera ang Lebanon or ano pa ba yung bansa na nagera noon. So, ang ginawa niya, doon kasi sa mismong bansa na may gera, talagang walang flight doon. So, napanood ko sa news, ang sabi ni Tatay Digong, yung ambassador doon, nakipag-coordinate na yung mga tauhan niya at sinabing, i-ready yung mga i-repatriate, yung mga i-rescue, ilagay sa isang lugar, tapos pumunta sila ng Egypt at doon nakaabang yung
susundo sa kanila. So, pwede rin mangyari dito yun. Kung hindi nag-ooperation yung airport dito sa UAE, then find another way. Meron naman ibang lugar. Doon yung abangan. Humanap ng paraan. Marami namang pwede. So, step by step. Kailangan lang yan ng mga coordination. So, ganon. Ito sa akin, i-ano nyo po, i-consider nyo tong suggestion ko kung alam nyong makakatulong. If not, okay lang din po. Ako naman nag-suggest lang din ako kasi galing nga ako doon at pwede nga mag-travel ng land trip. So, pabalik-balik ako dyan sa Oman na yan. So, kabisado ko na. Ngayon, kung ayaw nyo, okay lang. Basta ako ang sinasabi ko, kung may paraan, gawin nyo. Kung may paraan, kung gusto pala may paraan. Sorry naligaw ako Kung gusto may paraan at kung ayaw, maraming dahilan. Pero hindi natin pwedeng sabihin lang na kayo po, mahal na Pangulo, as a president po kayo, hindi nyo po pwedeng sabihin na we cannot repatriate at this time. Hindi po pwede. Kasi bilang isang Pangulo, para pong kayo na mismo kumitil ng mga taong nangangailangan ng tulong Kasi pag narinig nila yung salita mong ganon, kung mahihina ang loob nun, na-discourage sila, na-disappoint, baka inatake na ng sakit sa puso, high blood yung mga iba doon. Kasi alam nila na, wala palang tsansa, walang makakatulong sa atin, diba? So, dapat po ang, hanap ng paraan. So, hindi po ako nagmamagaling. Again, I'm not an expert, pero siguro naman, open tayo mag-suggest kung meron naman tayong idea. So, if you want to try my ideas, then